Dominant protector. Credit to the author. 1241-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nagtanong si Josephine ng maraming tanong sa isang buntong hininga, malinaw na nag-aalala siyang may sakit. Pareho kaming ayos ni Trixie. Huwag kang mag-alala. Uuwi na kami ngayon. Iniisip kong pabayaan muna si Trixie kasama si Cheryl para sa kanyang kaligtasan. At sakaling gumaling ang kanyang sakit, matutulungan ko siya. Sabi ni Terence. Oh, hayaan mong tumira si Trixie sa iyo. Magandang plano iyon. Si Josephine ay hindi nagseselos o anuman. Talagang masaya siya. Tama ka. Matutulungan mo siya kaagad kapag nagkaproblema. Haha, alam kong masyado kang mag-iisip. Huminga ng malalim si Terence, nagulat siya sa pagiging makatuwiran ni Josephine. Ito ba ang parehong taong nakipagdigma kay Cheryl pabalik sa bahay ni Fatty Boy? Syempre hindi, huwag mo akong isipin na napakaliit ko. Ngumisi si Josephine. You're driving, right? Ibigay ang telepono kay Trixie. Kakausapin ko lang siya. Okay. With that, ipinasa niya ito kay Trixie. Si Terence ay isang taong nakatanggap ng matinding pagsasanay kahit na ang isang tao sa antas ng kanyang lakas ay nasa panganib kung hindi sila tumutok sa pagmamaneho at ginamit ang kanyang telepono. Bagamat hindi iyon para sa kanya, magaling siya sa multitasking. Nakikinig si Trixie sa usapan dahil talagang tahimik ang sasakyan at talagang nagpapasalamat siya kay Josephine. Kung minsan, naramdaman niya na talagang inalagaan siya ng langit, hindi lamang binibigyan siya ng isang mapagmahal, masikasong kasintahan, kundi maging ang kanyang matalik na kaibigan sa kanyang kasintahan. Ang pag-aalaga ni Josephine sa kanya na nagmula sa kanyang puso ay ganap na walang anumang kawalang katapatan, ganyan ang nararamdaman ni Trixie. Josephine sis, salamat sa pag-aalala mo sa akin, ayos lang ako. Pasasalamat na sabi ni Trixie. Magkapatid tayo, hindi mo na ako kailangang pasalamatan, di ba? Bahagyang ngumiti lang si Josephine. Basta okay ka lang. Oo. Alam kong ikaw ang pinakamahusay, Josephine sis, ang ibang malalaking asawa ay papatayin para makuha ang maliit na asawa, tatay. Ngumisi si Trixie. Ano na naman ang pinag-uusapan mo? At kasama mo si Terence, syempre, hindi ka mamamatay. Sabi ni Josephine, biglang humina ang boses niya. Tama, Trixie, may misyon ako para sa iyo kapag lumipat ka kasama sina Cheryl at Yasi. Oh, ano yun? Naputol si Trixie. Huwag kang magsalita ng kahit ano, huwag mong hayaang marinig ni Terence. Sabi ni Josephine. Oh, sagot ni Trixie, curious. Anong uri ng misyon ang ibibigay niya sa kanya? At gawin ito sa likod ni Terence. Maaaring ito ay isang assassination kina Cheryl at Yasi. Seryoso. Medyo natakot si Trixie sa naisip. Si Cheryl at Yasi, higit pa o mas kaunti, ay may damdamin para kay Terence, at alam niya ito. Napagtanto din kaya ni Josephine at gusto niyang ilabas sila. Pero hindi naman siya dapat ganong klaseng tao, diba? Trixie, kapag lumipat ka, tulungan mo akong bigyang pansin ang relasyon ni na Terence at Cheryl at Yasi. Tingnan mo kung may espesyal doon. Si Josephine mismo ay nahiya sa sinabi nito. Wala akong pinaghihinalaan. Curious lang ako. Sinabi sa akin ni Yasi na may something si Terence kay Cheryl, kaya gusto ko lang kumpirmahin. Kung masyadong mahirap, ay drop na natin. Naramdaman ni Josephine na ang mga bagay na iniisip niya ay hindi masyadong etikal. Bakit parang nagtatanim siya ng especially iya sa tabi ni Terence? Dapat niyang paniwalaan siya dahil mahal niya ito, ano ang mga hinala nito? Ngunit talagang curious si Josephine, wala na ba talagang namamagitan sa kanila kahit na matagal nang magkasama? Siyempre, gusto lang makasigurado ni Josephine. Kahit na may malaman sila, hindi ito sasabihin ni Josephine kina Terence, Cheryl, o Yasi. Nasabi na niya ito ay isang patas na digmaan, at ngayong lahat sila ay magkaibigan, nangangahulugan lamang ito na sina Cheryl at Yasi ay mas mahusay kaysa sa kanya sa digmaan. Kung talagang mayroon silang nangyayari kay Terence, si Josephine ay magsusumikap sa kanyang sarili, at hindi mawawala. Tungkol sa paghihiganti, hindi ito isang bagay na naisip niya. Gusto lang niyang malaman. Okay, nakuha ko. Agad na sabi ni Trixie. Hindi ito mahirap para sa kanya, at hindi rin ito nagdulot ng anumang mga problema sa etika sa kanya.
Sabi niya oo nang walang kurap. Ngunit, kahit na hininaan ni Josephine ang kanyang boses, ang mga tainga ni Terence ay hindi tainga ng isang normal na tao. Narinig niya lahat. Medyo naaliw siya sa usapan ng dalawang babae pero ayos lang. Makatwiran lamang para kay Josephine na magkaroon ng ganitong mga pag-iisip, ngunit ang katotohanan na hindi niya ito kinumpronto tungkol dito at nag-iimbestiga sa kanyang sarili ay nagparamdam kay Terence na marahil ay nagbago na talaga si Josephine. Medyo iba siya sa supladong babaeng nakilala niya noon. Wala na ang palaging nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinusubukang labanan siya. Ang pumalit doon ay isang mabait at mainit na babae. Matapos makipag-usap ng kaunti kay Trixie, ibinaba niya ang tawag. At casual na ibinigay ni Trixie ang telepono kay Terence, na parang walang nangyari. Hindi rin nagsalita si Terence. Nagpark sila sa harap ng pinto sa villa, at binuksan ng dalawang babae ang pinto nang marinig ang makina. Nakahinga ng maluwag si Cheryl nang makita siya. Ang seryosong mukha ni Terence nang umalis siya ay nagpatalon sa dalawang babae sa takot. Ni hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong magtanong, at nang makitang maayos na siya ay nagpahinga na sila. Ang dalawa ay nag-aalala tungkol sa parehong batang lalaki. Ito ay hindi isang bagay na maaaring nangyari sa nakaraan. Ang dalawa ay namuhay ng walang problema at nag-aalala, natutulog sa gabi kapag oras na. Ngayon, gayunpaman, ang dalawa ay nakaupo sa sala, tahimik na naghihintay. Cheryl, Yasi, hindi pa ba kayo natutulog? Bumaba si Terence sa kotse at tumingin sa dalawang babae, nakaramdam ng pagkaantig. 12:42. Naghahanap kami ng impormasyon tungkol kay Zyrene, tinitingnan kung may mga konsyerto ba siya. Natural na hindi aminin ni Cheryl na nag-aalala siya kay Terence. Cheryl, di ba hinanap na natin yan? Nakaupo lang tayo sa sala pagkatapos. Inilantad ni Yasi si Cheryl nang walang anumang simpatiya. Ginawa niya iyon sa lahat ng oras, pagkatapos ng lahat. Nagpahinga lang kami ng kaunti pagkatapos. Umirap si Cheryl, humikab. Haha, ipapakilala kita sa isang bisita na titira dito ngayong gabi. Sabi ni Terence at pinalabas si Trixie sa kotse. Si Trixie ay hindi nang ahas na lumabas noon. Hindi niya alam kung tatanggapin siya ng dalawang babae o hindi. Bisita. Huminto ang binibini ngunit nang makitang si Trixie ang bumaba sa kotse, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Trixie, bakit hindi ka bumaba kanina? Welcome. Welcome, welcome, talaga. Masayang pinalakpakan ni Yasi ang kanyang mga kamay. Magyaw man o Yasi, wala ni isa sa kanila ang nagtrato kay Trixie na parang kaaway. Ito ay dahil sa kanyang sakit. Tinanggap na siya ni Cheryl at Yasi, at kahit gaano kaganda ang pakikitungo ni Terence sa kanya, hindi siya nito ituturing na karibal sa pag-ibig. Tinanggap na siya ni Josephine, ano pa rin ang dapat gawin ni Cheryl at Yasi. Dagdag pa, pagkatapos na maglaan ng oras sa isa't isa sa nakaraan habang napagtanto ni Cheryl na si Trixie ay isang masayang tao na nakikisama sa lahat. Tinanggap na niya siya. Ganoon din si Yasi, hindi nakakatawa ang kanilang partnership duo. Hindi sila napigilan. Ang ama ni Trixie ay may kaaway, isang internasyonal na organisasyon ng krimen. Nag-aalala ako na hahabulin pa rin nila si Trixie, kaya't baka dito ko muna siya tumira. Paliwanag ni Terence. At saka, alam mo rin ang kanyang karamdaman, kaya matutulungan namin siya sa unang paunawa. Magandang ideya iyon, malaki pa rin ang villa, maglilinis lang kami ng kwarto, at magiging maganda ang lugar. Nakangiting tumango si Cheryl kay Trixie. Masayang tumakbo si Yasi, hinaila siya papasok sa villa. Alam na ni Terence na sina Yasi at Cheryl ay mabubuting tao noong una, hindi dapat magkaroon ng anumang pagtutol kung dinala niya rito si Trixie. Pagpark ng sasakyan at pagpasok sa villa, nakita niya si Trixie na napapalibutan na nina Cheryl at Yasi, lahat sila ay nakatingin sa iPad. Malamang tungkol kay Zyrene. Matulog na kayo, may pasok pa tayo bukas. Tumingin si Terence sa kanila. Terence, kasama mo ba si Trixie na tutulog? O kasama natin siya? Tumingin si Cheryl sa kanya. Si Terence ay naging awkward kaagad, syempre, awkward kahit anong tingin mo, ginagawa iyon sa ilalim ng kanyang bubong. Cheryl sis, Yasi, sa inyo ako matutulog. Wala kang pakialam, di ba? Si Trixie ay natural na hindi sapat na matapang para matulog kasama si Terence kung silang dalawa ang magkaiba, ngunit ito ay tahanan ng iba. Syempre hindi. Ang kama ay sobrang laki, 2 metro. Si Josephine ay maaaring sumiksik din doon. Ngumiti si Cheryl.
Hindi niya alam kung bakit, pero lumuwag ang puso niya. Ito ba ay dahil hindi natulog si Terence kasama si Trixie sa iisang kama? Hindi niya alam. Medyo gabi na. Good night kung ganoon. Tumango si Terence at bumalik sa kanyang silid. Pagkatapos maligo, sinuot ni Trixie ang pajama ni Yasi at naglakad papunta sa kwarto ni Cheryl. Akala niya ay magiging awkward talaga, ngunit mainit ang kapaligiran sa silid. Si Cheryl at Yasi ay sobrang palakaibigan o anuman. Casual na kumaway sa kanya si Cheryl. Trixie, halika, may bagong balita sa site ni Zyrene, may mapagkakatiwalaang source na nagsasabing may posibilidad na magkaroon ng concert. Talaga? Totoo ba iyon? Hindi mapagkakatiwalaan ang mga bagay sa isang fanpage, tama, hindi na nakaramdam ng awkward si Trixie. Tumakbo siya papunta sa kama at sumiksik kay Yasi, nakatingin sa iPad. Who knows? Pero malamang totoo, tingnan mo yung ID ng taong yun, napakataas ng level, honor poster siya. Itinuro ni Cheryl ang ID ng poster. Ah, totoo yan. Tumango si Trixie, nagulat, so ibig sabihin, malamang totoo ito. Posible. Malalaman natin bukas. Sabi ni Cheryl. Matapos tingnan ang site na iyon, nanood ang tatlo ng music video ni Zyrene at natulog, natural na natural ang lahat ng nangyayari na parang magkasama silang tatlo. Hindi na nag-alala si Trixie. Tumingin si Zyrene kay Wang Sis, na abala sa kanyang laptop. Siya scooted over curiously. Si Zyrene, sa totoong buhay, ay walang pinagkaiba sa isang normal na babae mausisa, aktibo, masigla. Gaya ng isang normal na tao. Wang Sis. Sabi ni Zyrene habang nakatingin sa screen, nagulat. Wang Sis, bakit ka nasa fanpage? I'm posting something, giving them a leak. Just in case it really decided. Sabi ni Wang Sis. Post. Anong post? Napatingin si Zyrene sa screen na nagtataka. How? Wang Sis, di ba honor poster ID mo yan? Bakit mo sinasabi sa kanila na may plano akong concert? Wala naman kaming planong yan. We would if we decide now, right? Ngumiti si Wang Sis. Nitong ilang araw, malamang na kailangan mong mag-concert. Bakit? Natatarantang tanong ni Zyrene. Wang Sis, hindi mo naman alam ang sakit ng ulo ko, nangyayari to nang wala sa oras. Paano kung sa entablado mangyari? Ang kakaibang pananakit ng ulo na umaatake kay Zyrene ang dahilan kung bakit hindi siya nakagawa ng maraming pagtatanghal maliban kung ito ay talagang hindi kailangan. Hindi sila gagawa ng anumang pakikipagsosyo sa isang kumpanya ng entertainment o anumang bagay, at lahat ito ay dahil nag-aalala sila tungkol sa kanyang kalagayan na kumalat sa media. Kapag ang sakit na ito ay kumilos, siya ay mahulog sa isang napakasakit na sakit, hindi ito isang bagay na gusto mong ipahayag sa mga tao. Kaya naman, ganap na pinamahalaan ng kanyang kumpanya ang kanyang mga konsyerto, na matiyak ang kumpletong pagtatakip kung sakaling magkaroon ng pag-atake. 12:43. Dahil sa kakaiba mong sakit ng ulo kaya ako nag-o-organize ng concert na ito. Sabi ni Wang Sis. Sa pangkalahatan, nakumpirma na ngayon na ang mga medikal na kasanayan ni Sumaowang ay tunay na pakikitungo. Hiniling ko sa aking kaibigan na tulungan akong tingnan ito, marami sa mga matataas na lipunan ng Starfield ang pumunta sa kanya para sa kanilang mga karamdaman. Talaga. Alam niya talaga kung paano ako pagalingin. Nagulat si Zyrene. Oo, malamang. Sabi ni Wang Sis. Nakausap ko na ang manager niya, sinasabi ko sa kanya ang tungkol sa kalagayan mo. Oo naman agad, confident daw sila. Hindi sila mga scammer, hindi ba? Si Zyrene ay hindi masyadong sigurado. Hindi ka naniniwala sa hatol ni Wang Sis. Ngumiti si Wang Sis. Makikita ko sa isang tingin kung may kakayahan ba siya o wala. At saka, ang reputasyon ni Sumaowang na ito ay medyo maganda. Kaya lang medyo matako siya. Lahat ng presyo niya ay mataas. Okay lang kung mataas sila, wala namang silbi sa lahat ng kinikita ko. Mag-isa lang ako. Hindi inisip ni Zyrene ang pera. Naisip ko rin iyon. Kaya napagpasyahan kong dalhin ka doon pagkatapos mag-isip tungkol dito. Sabi ni Wang Sis. Ngunit ang pagpunta mo sa Starfield ay mangangailangan ng makatwirang dahilan para pagtakpan ito. Kung hindi, kung napagtanto ng mga mamamahayag na ikaw ay nasa Starfield at may nalaman, masama iyon. Ang paggamit ng konsyerto ay ang pinakamahusay na paraan upang pumunta. Wala kaming anumang pakikipagtulungan o anumang bagay doon.
Maaari naming tanggapin ang alok ng Miracle Dr. Larkin's Company at pumunta sa paglulunsad ng produkto o kung ano paman. Nakikita ko, kaya nga tayo nag-concert. Naunawaan ni Zyrene ang mga kilos ni Wang Sis ngayon. Sa ikalawang umaga, nag-post si Zyrene ng balita sa opisyal na website, sinabi na pupunta siya sa isang tour concert, sinabi na ang mga lokasyon at mga detalye ay pinag-uusapan pa rin. Ang unang hintuan, gayunpaman, ay napagpasyahan na maging Starfield. Ang Starfield ay maaaring isang second-rate na lungsod, ngunit sa mga taon na ito, ang paggawa ng isang konsyerto sa isang second-rate na lungsod ay hindi rin narinig, kaya't ang kanyang mga tagahanga ay saglit na natigilan bago sila nagsimulang mainggit sa mga tagahanga sa Starfield. Ang tatlong batang babae na sina Charlton, Colton, at Fane, sa kabilang banda, ay nakadilat sa TV habang kumakain sila ng sinigang na salted egg ni Terrence. Banal. Si Propeta Yasi ay talagang makapangyarihan. Talagang ginagawa nila ito sa Starfield pagkatapos kong sabihin ito. Naramdaman ni Yasi na isa talaga siyang propeta, pinag-uusapan nila ito bago matulog kahapon, nagpropesya na naman siya. Oh! Tumingin si Cheryl kay Yasi na may pagdududa. Ang uwak na bibig ng babaeng ito ay talagang gumana ng nakakagulat ng ilang beses. Si Trixie, gayunpaman, ay nasa kawalan. Narinig na niya ang mga himala ni Propeta Yasi noon, ngunit talagang nangyayari ito sa kanyang harapan. It was so out of this world the way Yasi was acting made it seems like she just got lucky, but who know? Yasi, pwede ka bang magpropesya? Mamamatay ba ako? Biglang tanong ni Trixie. Oh, napakurap si Yasi. Syempre hindi, kailangan pa nating makipagsapalaran sa mga taong kasama natin. Kailangan nating sakupin ang mundo. Ano ang dapat kong gawin kung namatay ka? Haha, sana magkatotoo ang propesya na iyon. Tumango si Trixie. Tinanong niya lang iyon sa isang kapritsyo, hindi siya naniniwala sa kanyang sarili na kaya niyang mabuhay dahil napakaraming henerasyon ng kanyang pamilya ang nabigo. Tara, bakit ang usapan nating mamatay ng madaling araw? Bilisan mo kumain, andito na si Uncle Fredo. Nitong nakaraang 2 araw, gumaling na ang katawan ni Uncle Fredo, kaya lumipat siya. Siya ay isang matandang lalaki, pagkatapos ng lahat, at ang pamumuhay kasama ang isang grupo ng mga kabataan ay hindi talaga angkop. May mga bagay din sa kumpanya na kailangan niyang tulungan, at si Pablo ay nakipagpulong sa mga tao. Ngayong gumaling na siya, palagi siyang pumupunta sa gabi upang maghatid ng pagkain at hinahatid sina Cheryl at Yasi sa paaralan sa umaga. Tapos na ako, isa pang subo. Sumandok pa si Yasi ng lugaw at nilagok ito. Terrence, kamusta tayo ngayon? Tanong ni Cheryl habang nakatingin kay Trixie. Laging nagmamaneho si Terrence para makuha sina Trixie at Josephine habang sina Cheryl at Yasi ay sumakay sa kotse ni Uncle Fredo, ngunit ngayong nakatira na si Trixie sa villa, mukhang hindi na kailangan para kay Terrence na magmaneho ng kanyang sarili. Maaari rin na umupo si Trixie sa kanya habang nakuha nila si Josephine. Si Cheryl, Yasi, at Josephine ay hindi masyadong malapit noon, kaya medyo awkward kapag nakaupo sila sa iisang kotse. Gayunpaman, sa pagdaragdag ng Trixie bilang tulay, sila ay mas mabuting magkaibigan ngayon, na naglaro ng magkasama at kahit na natulog ng magkasama. Wala nang awkwardness sa sasakyan ngayon. Sasakyan ni Uncle Fredo. Mamaya na natin kukunin si Josephine. Tumango si Terrence, naiintindihan ang ibig sabihin ng Miss. Tumingin si Trixie kay Bentley, naiinggit. Siguradong high-class na kotse ito, gusto ko pang ang magmaneho ngayon. Si Trixie ay isang mahilig sa kotse, pagkatapos ng lahat, naiiba sa Miss at Yasi. Kung gayon maaari kang maging driver sa oras na ito. Ngumiti si Terrence. Ang Terrence ngayon ay mas casual kaysa dati. Matapos magbitiw, ang kanyang relasyon kay Miss at Yasi at Uncle Fredo ay mas mahusay kaysa dati. Bagamat teknikal pa rin siyang tagasunod at bodyguard, malinaw na pareho siyang tinuring ni Cheryl at Yasi bilang isang kaibigan. At si Uncle Fredo, sa kabilang banda, ay inisip si Terrence bilang kanyang tagapagligtas. Natural, hindi niya tatanggihan ang mungkahi ni Terrence, magde-drive ka ba, Miss Fane? Hindi bale, masyadong malaki ang kotse na iyon, nag-aalala ako na hindi ko ito makontrol ng maayos. Inilabas ni Trixie ang kanyang dila at masunaring pumunta sa likuran. Maghihintay kami hanggang sa katapusan ng linggo, ipamaneho ni Uncle Fredo ang kotse, at maaari naming gawin ito sa isang open space. Ngumiti si Terrence.
Ang isang Bentley kung isasaalang-alang ang katayuan ni Terence ngayon ay hindi isang bagay na magpapahirap sa kanya kung siya ay bumagsak. Bagamat kahit na i-crash nila ito, hindi pa rin hihingi ng bayad si Pablo. Miss Charlton, Mr. Linford, kukunin ba natin si Miss Duran? Pinag-isipan ni Uncle Fredo ang sitwasyon matapos makita na sina Terence at Trixie ay nasa kanyang sasakyan din. 12:44. Oo, kunin muna natin si Josephine. Pero lumipat siya sa bagong bahay sa Changdong Road 528, Century Garden. Sabi ni Terence kay Uncle Fredo. Okay, Sir Linford. Tumango si Uncle Fredo. Kilalang kilala niya si Starfield tulad ng isang GPS sa totoong buhay. Tinawag ni Terence si Josephine. Josephine, ihahatid ka namin sa kotse ni Uncle Fredo ngayon papunta na kami. Sasakyan ni Uncle Fredo. Hihintayin kita sa bus stop sa aking distrito, kung ganoon. Medyo malaki ang kotse ni Uncle Fredo. Mahirap ay drive ito dito. Maraming basurang renovation at mga bagay na ganyan sa kalsada, sabi ni Josephine. Tama iyon, magkita tayo sa istasyon. Tumango si Terence, na isinasaalang-alang na iyon noong pinauwi niya siya kahapon. Maraming basura sa mga kalsada na hindi maalis sa oras. Ibinaba ni Josephine ang tawag, kinuha ang kanyang bag, at naghanda na bumaba nang tumawag si Miss Duran. Josephine, si Terence iyon, hindi ba? Oo. Sabi ni Josephine. Nagluto ako ng manok, dalhan mo siya ng isang kahon, pwede ba? Isipin mo na lang na makabawi sa huling pagkakataong wala siya rito. Binigyan siya ni Miss Duran ng lunchbox. Okay. Kinuha ito ni Josephine pagkatapos ng ilang pag-iisip. Palagi silang kumakain sa cafeteria sa mga araw na ito, ngunit isang dagdag na ulam ay mainam. Dala ang lunchbox sa hintuan ng bus ng distrito, hinintay niya si Terence. Naghihintay na dumating ang kanyang kasintahan upang sunduin siya sa paaralan araw-araw. Ito ay isang bagay na hindi pinangarap ng kanyang matanda. Magkaroon ng kasintahan sa 12 baitang. Imposible. Ngunit ngayon, natural na namuhay si Josephine at sumabay sa agos tinanggap niya ito. Ang relasyong boy-girl na nakita niyang walang kahihiyan noon ay very sweet na talaga. Naramdaman ni Josephine na talagang nagbago ang kanyang kaisipan. Ang hintuan ng bus sa distrito ay bagong ayos, napakalinis, at maayos. Hindi niya akalain na mamumuhay siya sa ganitong klaseng lugar na ganito. Hindi niya alam kung ano na ngayon ang kanyang mga kapitbahay sa mga slum, ngunit sa panghihimasok ni Terence, ang mga tao sa mga slum ay nakakuha ng malaking halaga mula kay Irving. Ito ang maituturing na huling kabutihang ginawa niya para sa kanila. Ang kanilang mga kinabukasan ay nasa kanilang mga kamay ngayon, hindi nila sila matutulungan magpakailanman, lalo na noong ito ay si Terence. Nanggugulo sila. Pretty girl, naghihintay ng boss. Gusto mo ihatid kita? Isang itim na Ferrari ang huminto sa harap ni Josephine. Sa loob ay isang prinsipeng mukhang binata na nanlilisik ang mga mata habang sinusubuan siya. Si Francis Hale ay isa sa mga may-ari ng Century Garden District. Ang kanyang matanda ang nanguna sa proyekto. Ang kumpanya niya ang nagtayo ng lugar na ito. May bahay din ang matandang lalaki ni Francis na si Glade Hale, at para sa ika-20 kaarawan ni Francis Hale, binigyan niya siya ng villa dito mismo sa garden. Si Francis, na may bahay at kotse, ay naglaro at umiinom buong araw kasama ang isang grupo ng mga kaibigan. Siya ay teknikal na nakarehistro sa isang kolehiyo, ngunit ginugol niya ang kanyang oras bilang isa sa mga bagong young masters ng Starfield. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagpasya na pangalanan ang kanilang sarili na dahil ang orihinal na mga young masters ay nawala ng napakatagal. Siyempre, may dahilan kung bakit siya naging masungit at aktibo nitong mga araw na ito, kahit na tinawag niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng 4 na young masters. Ito ay dahil nakakita sila ng isang ancestry book kapag nag-aayos the House Hale Ancestry Book. Pumunta sila at kinilala ang pamilya ng kanilang pinsan, at iba pang mga kamag-anak. Ang bahay na ito ay medyo makapangyarihan, at kaya't si Glade Hale ay naging big deal na ngayon, na patuloy na nakakatugon sa mga big shot ng Starfield, na pinalawak ang kanyang negosyo bilang resulta. Kaya't si Francis ay nasa sabik din, pinangalanan ang kanyang sarili bilang pinuno ng 4 na Masters and Masters. Isa na siya ngayon sa malaking nangungunang mga figure ng kabataang henerasyon. Nang makita niya ang isang magandang babae na naghihintay ng sasakyan sa labas, lalo siyang natuwa at nasasabik. Ngunit si Francis ay isang taong may magandang mata. Pinagmasdan niya si Josephine saglit bago siya hinampas.
Sa nakikita niya, naka-school uniform siya, at dapat ay siya ang tipong hindi galing sa isang napakalakas na pamilya. May dala pa siyang lunchbox. Anong klaseng rich kid ang may lunchbox ngayon? Nasa bus stop din siya, naghihintay ng bus. Kung mayaman siya, magkakaroon siya ng sariling sasakyan. Hindi man sila ganoon kayaman para magkaroon siya ng sariling sasakyan, kaya niyang sumakay ng taxi kaysa maghintay dito sa labas. At kaya, ang babaeng ito ay isang taong hindi pa nakikita ang mundo. Dapat ay madali itong makitungo sa kanya kung nagbigay lang siya ng kaunting pera. Tumingin si Josephine kay Francis, hindi tumutugon. Matagal-tagal na rin mula noong nasa ganitong sitwasyon siya. Marami siyang mararanasan sa mga slum. Ang elderly na iyon, palaging nakakapit sa kanya hanggang sa sinaktan siya ni Terence. Pretty girl, nagmamadali kang makarating sa school, no? Okay lang. Ihahatid na kita doon. Libre ko naman. Don't worry. I live in this district, District A. Look, I even have the Villa District Pass. Sa pamamagitan nito, ipinakita niya sa kanya ang kanyang pass, na sinasabi sa kanya na hindi siya masamang tao. Kapitbahay siya. Maraming babae ang nagmahal sa pera at katanyagan sa materyalistikong mundong ito. Masyadong marami sa mga babaeng iyon ang nakilala ni Francis. At kaya, sa abot ng kanyang nakikita, pagkatapos ipakita ang kanyang villa at kotse, tiyak na magiging interesado ang babaeng ito at kukuha ng pain. Kahit na walang nangyari, sapat na ang katotohanang nakakarating siya sa paaralan sakay ng Ferrari para ipagmalaki niya sa kanyang mga kaibigan. Masisiyahan din si Francis sa pananakit sa isang babae, na hindi nagpapakita ng kanyang intensyon sa unang pagkakataon. Gayunpaman, magkakaroon ng pangalawa, pangatlo, at habang ang dalawa ay gumugol ng mas maraming oras na magkasama. Mas magiging madali para sa kanya na kumuha ng pain. Sumimangot si Josephine. Naisip niyang iiwan siya nito kung hindi niya ito papansinin, pero parang iba ang lalaking ito sa mga katulad ni Erdy. Akala niya dahil mayaman siya, hindi siya magiging walang hiya. 12:45. Ngunit maliwanag, minamaliit siya ni Josephine. Nang makita ang pagpupumilit nito, naiinip siyang nagsalita. Ayos lang. Salamat sa iyong kabaitan. Lahat tayo nakatira sa iisang lugar. Magkapit-bahay tayo, Tara, pasok ka. Pwede tayong maging magkaibigan. Francis pero naisip niyang naglalaro siya ng husto sa gate. Sabi ko ayos lang. Tumalikod si Josephine, hindi siya pinansin. Hindi akalain ni Francis na hindi pala talaga siya nito pinapansin. Medyo nagalit ito sa kanya. Sino siya sa tingin niya? Siya ang bagong pinuno ng Starfield Young Masters, hindi ba niya kayang humawak ng kahit isang babae? Pretty girl? Medyo bastos? No. Gustong maglaway ni Francis habang ini-inspection ang mga paninda. Malaki ang boobs, magandang mukha, magandang katawan. Ang taong ito ay perpekto, maliban sa isang bagay. She was a jerk. Naging problemado ang kanyang mukha nang hindi siya pinansin ni Josephine. Gayunpaman, nangangahulugan ito na nagkaroon ng hamon. Napakadali noon na manakit sa mga babae, dagdag pa, hindi pa nga virgin ang mga nakuha niyang babae, kaya wala talagang sense of success in the first place, hindi rin niya ito pinag-try treasure. Ngunit ngayon, napagtanto niya na malamang na ang babaeng ito ay isang birhen, kung ihahambing sa kanyang mga aksyon. Habang siya ay naglalaway, isang Bentley ang pumarode sa likod ng Ferrari. Terence, honey parang may nang-aabala kay Josephine sis. Itinuro ni Trixie ang sasakyan na medyo malayo. Oo, Shield bro, parusahan mo siya. Gustong-gusto ni Yasi na makitang pinarurusahan ni Terence ang mga tao. Ito ay mahusay na libangan. Bumaba si Terence sa kotse, hindi nakaimik. Hindi niya akalain na may lalaking mang-iistorbo kay Josephine pagkatapos niyang lumipat. Matapos marinig ng mga tao ang magandang pangalan ni Terence sa mga slum, wala nang nang-ahas na gulo pa si Josephine. Ganun din sa school. Terence. Nakahinga ng maluwag si Josephine. Nasa publiko sila, ngunit nag-aalala pa rin siya na baka may gawin si Francis na hindi sa linya. Hindi niya ito kakayanin sa sarili niya. Josephine, anong meron sa lalaking ito? Tumingin si Terence sa lalaki sa Ferrari. Isang kapitbahay sa mga slums, pinipilit niya akong ihatid sa paaralan. Ayaw ni Josephine na makipag-away si Terence, kaya hindi niya ibinigay ang mga negatibong detalye.
Dumilim ang mukha ni Francis habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Kahit sino ay makakapagsabi na ito ang boyfriend. Pakiramdam niya niloko siya. Ang purong schoolgirl ay isang taong nasa maagang relasyon. Ngunit, gusto niya ang isang hamon. Ito ay mahalaga upang patatagin ang kanyang pangalan bilang pinuno ng 4 na Starfield Young Masters. Bumaba siya ng kotse, inilibot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Terence. Hindi niya nakita na siya ay bumaba mula sa Bentley at itinoon ang kanyang atensyon kay Josephine. Na-filter niya ito. Bata, medyo matigas, ikaw ba? Pretty good girl you got there. Napatingin si Francis sa kanya habang inilahad niya ang kanyang mga kamay. Magandang makilala ka, ako si Francis, isa sa 4 na Starfield Young Masters. Binabalak ni Terence na huwag siyang pansinin, ngunit napahinto siya sa pamagat. 4 na Young Masters. Hindi akalain ni Francis na narinig ni Terence ang kanyang titulo, lalo siyang nakaramdam ng kumpiyansa. Narinig mo na rin ba ako? Sige, sasabihin ko sa iyo kung gayon ang mga babaeng tinitignan ng Francis dito, walang makakataka sa akin. Sumimangot si Josephine. Bakit naging ganito ang taong ito, sinasabi ang lahat ng iyon samantalang dumating na ang kanyang kasintahan. Pakiramdam niya ay gusto niyang bigyan siya ng mukha dahil kapitbahay niya rin ito. May problema ka ba sa utak mo? Tumingin si Terence sa kanya. Ang 4 na Young Masters ni Starfield. Alin ka? Kilala ko ang 3 sa 4 at 2 sa kanila ang ginulo ko pa noon. Ikaw na ba ang huling Young Master? Napakurap si Francis bago nagsimulang tumawa ng malakas. Kahit sino marunong mag-bullshit. Tumingin siya sa kanya ng nanunuya. Ikaw. Kalokohan. Mag-ingat ka sa dila, magkikita pa tayo. Alagaan mo ang babae mo, kung hindi, aagawin ko siya. Hindi nang ahas si Francis na makipag-away kay Terence dahil mag-isa lang siya ngayon. Umalis siya nang may babala habang papunta sa kanyang sasakyan. Ito ang kotse mo. Tinuro ni Terence ang Ferrari. Ano, nagseselos? Masayang sabi ni Francis. Nakaharang ito sa daan. Sinipa ito ni Terence, binaligtad ang buong sasakyan sa kalsada hanggang sa huminto ito sa di kalayuan, isang malinaw na bakas ng paa sa metal. Ano? Hindi nakaimik si Francis, nakalimutan pa niyang asar ano bang lakas ng batang ito. Pinalayas ba niya ang sasakyan niya? Tao ba siya? Sa sobrang gulat niya, pumunta si Terence sa Bentley kasama si Josephine, pumasok. Dahan-dahan siyang nilagpasan ng Bentley. Shit! Hindi makapaniwala si Francis. Rich kid din ba ang lalaking ito? Isang Bentley. Alam niya kung gaano kamahal ang isang Bentley. Ito ay mas mahal kaysa sa kanyang Ferrari. Ngunit kung mas mabuti ang ibang tao, mas asar siya. Ang kotseng ito ay hindi naman kay Terence. Dapat ay sa kanyang pamilya. So ano, may Rolls Royce din ang tatay niya. At siya mismo ay may dagdag na race car kumpara kay Terence, kaya sa pangkalahatan, mas malakas siya kaysa sa kanya. Ang pagkuha ng mga babae mula sa mga kamay ng isang tulad nito ay isang bagay na magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Ito ay isang hamon. Ni-record niya ang plaka ng sasakyan, at inihanda ang kanyang investigasyon. Sasaliksik niya ang background ni Josephine, mamaya. Iyon ay isang madaling bagay na gawin para sa kanya. Shield bro? Bakit hindi mo siya binugbog? Medyo nadismaya si Yasi. Paunti-unting nagiging marahas si Terence sa mga araw na ito. Talagang hindi na siya lumaban. 12:46. Bakit ko naman siya papatulan? Isang babala lang ay sapat na para sa maliliit na pritong katulad niya. Hindi man lang siya itinuring ni Terence bilang banta. Siya ay isang bata pa lamang na may isang mayamang pamilya. Malamang na hindi niya guguluhin si Josephine pagkatapos makita ang Bentley. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipagsapalaran sa isang tao sa paligid ng parehong antas bilang ikaw ay hindi isang matalinong hakbang. Maliban kung may mali sa Francis na ito, hindi siya lalaban hanggang kamatayan para sa isang bagay na napakaliit. Pagkarating sa paaralan, dumating si Zillian sa pintuan ng 5 klase. Tumingin siya sa loob. Cheryl, Yasi, Terence, sumama ka sa akin saglit. Nagulat ang mga estudyante. Nakita nilang lahat si Terence na papalapit kay Yasi at Cheryl. Nakita kaya ni Zillian na maaaring maaga silang pumasok sa isang relasyon. Ngunit hindi ba kasama ni Terence si Josephine?
Hindi kaya kasali rin sina Cheryl at Yasi. Pero hindi ba si Cheryl, ang anak ng stockholder ng paaralan? Maglakas loob kaya si Zillian na pag-alitan siya. Pinawi ng chismis ang boring na buhay ng mga estudyante. And so, yun ang ginawa nila pagkaalis ng tatlo, nagchichismisan sila. Siyempre, maliban sa mga taong sangkot, walang nakakaalam kung bakit dumating si Zillian para sa kanila. Sa kabutihang palad, si Zillian ay hindi nang ahas na kumilos na parang hotshot sa harap nila. Pagkatapos ng ilang hakbang, bumalik siya para magpaliwanag. Hiniling sa akin ng punong guro na kunin ka tungkol ito sa isang charity event. Kaya ayon. Tumango si Terence. Wala talagang ibang dahilan kung bakit niya tatawagan silang tatlo ng ganito. Ngunit maging si Zillian mismo ay nalilito. Noong unang dumating si Terence sa paaralang ito, tila hindi siya close kay Cheryl, sa halip ay sumama kay Josephine. Ito ang nagparamdam kay Zillian na marahil siya ay kamag-anak lamang ni Pablo o kung anuman, at ang tanging dahilan kung bakit siya nakinig kay Terence ay dahil nahuli niya itong gumagawa ng isang bagay na hindi niya dapat gawin. Hindi niya ito binigyan ng respeto gaya ng ginawa niya kay Cheryl. Ngunit parang hindi iyon ang nangyari ngayon, lalo na nitong mga nakaraang araw, sina Terence, Josephine, Cheryl, at Yasi ay palaging pumapasok sa paaralan at sabay-sabay na umalis sa paaralan. Napagtanto niya na hindi ito kasing simple ng tila. Pero kahit na ganon, hindi siya nagtanong. Hindi ito ang kanyang alalahanin, at kailangan lang niyang mag-ingat na huwag mainas ang sinuman sa kanila. Hindi tumayo si Byron para salubungin sila sa kanilang pagpasok. Maaaring si Cheryl ang big miss, ngunit siya ay isang estudyante pa rin. Bilang punong guro, may ilang antas ng kaseryosohan na kailangan niyang panatilihin. Ang miss ay walang pakialam sa bagay na iyon, at hindi siya gagawa ng anumang bagay tulad ng hindi paggalang sa mga guro. Umupo na kayo. Sumenya si Byron sa tatlo na maupo sa sofa. Cheryl, Yasi, at Terence, hiniling ko sa iyo dito ngayon para pag-usapan ang tungkol sa charity event. Ito rin ang kagustuhan ng chairman, ngunit dahil kayo ang unang nagbanggit nito, pakikinggan ko ang anumang mungkahi ninyo. Nagkatinginan sina Cheryl at Yasi. Ang dalawa ay walang katulad na karanasan noon, at ito ay biglang lumabas sa unang lugar. Siyempre, ang kanilang mga mungkahi ay hindi magiging kasing husay ng mga profesional tulad ni Byron. Si Byron ang punong guro ng paaralan. Ang daming event na inorganisa niya ay hindi maikukumpara sa dalawang estudyante. Headmaster Ding, pareho kaming estudyante. Hindi kami kasing karanasan mo, may kumpletong plano na ang school, di ba? Pinatawag mo kami dito dahil may gusto kang gawin namin. Natural na alam ni Terence ang kanyang intensyon. Ang mga salitang sinabi niya kanina ay courtesy lang para kay Miss, pero sa pagkakakilala niya kay Miss, alam ni Terence na wala siyang pakialam. Tinawagan sila ni Byron dahil may kaunting gulo, at tiyak na kinausap niya muna si Pablo tungkol dito bago dalhin si Zillian dito. Tumingin si Byron kay Terence at tumingin sa dalawang babae, ang kanilang pananahimik ay nangangahulugan na sumang-ayon sila sa mga salita ni Terence, at ito ay nagulat sa kanya. Kaya itinuring ng Miss at Yasi si Terence, ang pinuno. Ngunit iyon ay mabuti sa isang matalinong tao tulad ni Terence, malulutas nito ang marami sa kanilang mga problema. At kaya lantarang nagsalita si Byron. Nakita mo, pagkatapos ng talakayan, napagpasyahan namin na walang problema sa pagkuha ng mga tao mula sa matataas na lipunan na pumasok para sa mga donasyon. Ngunit hindi madaling makuha ang malalaking CEO na ito na hayaan na lang ang kanilang pera. Marahil ang ilang mga inanyayahang boss ay kukuha ng 10 o 20,000, ngunit hindi ito gaanong para sa ampunan. Ang iniisip ko ay kailangan namin ng mas malaking halaga para makuha ang problema. Oo, tama ka, Headmaster Irving. Tumango si Terence, nakikinig. Una, para hayaan ang malalaking pangalang ito na handang mag-donate, kailangan nating gumawa ng ilang kaganapan tulad ng isang pagtatanghal, kasama ang isang host. Ayon sa mga sikat na patakaran, ang host ay dapat na isang magandang babae. Ganyan ang nakakakuha ng atensyon. Napangiti ng tuyo si Byron. Klise ito, ngunit para makakuha ng malaking pera, kailangan iyon. May 3 dilag ng paaralan dito sa paaralang ito, Cheryl, Yasi, at Josephine. Bagamat tila may bagong Trixie ngayon. Medyo nagulat si Terence.
Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ng tradisyonal na si Byron. Si Cheryl naman ay nahihiya na tinawag siyang school beauty although Yasi took the compliment. Headmaster Irving, gusto mo ba na kami ni Yasi ang maging host? Tanong ni Cheryl. Natural, suggestion ko lang yan. Depende kung papayag ka o hindi. Tumanggo si Byron. Siyempre naman. Tumanggo si Cheryl. Gagawin ko ang lahat para matulungan ang orphanage. Host. I'm not too suit for that. Ayaw gawin ni Yasi medyo mahirap para sa isang sobrang aktibong tao na tulad niya na tumayo sa entablado ng matagal. Eto, paano kung hayaan nating mag-host sina Josephine at Cheryl magkasing tangkad sila? Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Gumagana iyon. Alam ni Byron ang relasyon ni Terence kay Josephine at hindi siya nagulat. Ito rin ang dahilan kung bakit niya tinawagan si Terence dahil hindi niya kilala si Josephine. 12:47. Matapos maayos ang usapin, binago ni Byron ang paksa. May isa pa. Kahit nahayaan nating mag-donate ang malalaking pangalan na iyon, may limitasyon pa rin kung gaano karaming pera ang malilikom. Kaya, napagpasyahan kung hayaan ang second half na maging auction. Ang lahat ng kinikita nito ay ibinibigay sa orphanage bilang donasyon. Maliban sa ilang mga item na ibibigay ni Chairman Charlton, kung maaari kang maglabas ng mga item na hindi mo nagagamitin para madagdagan ang mga charity event na ito. Sa pananaw ni Byron, ang isang malaking miss na tulad ni Cheryl ay tiyak na nagkaroon ng napakaraming mamahaling regalo mula noong kapanganakan ibebenta nila sa isang magandang presyo sa isang auction, lalo na ang mga mas pribadong bagay. Mas naging intimate ang mga iyon. Si Byron ay maaaring mukhang isang makatarungan at tradisyonal na tao, ngunit hindi iyon ang kaso. Kinailangan lang niyang maging ganoon dahil sa kanyang posisyon. Siyempre, hindi alam ni Terence, ang miss, at Yasi ang kanyang pananaw hindi ilalabas ng miss ang kanyang mga pribadong bagay para sa auction kung alam niya. Matapos maayos ang usapin, bumalik sa klase ang tatlo. Inihayag din ng paaralan ang kaganapan ng kawanggawa, at ang kompetisyon sa pag-awit ay nangyayari ng mas maaga. Kasabay nito, iniwasan ni Zyrene ang mga mamamahayag at tahimik na pumunta sa Starfield kasama si Wang Sis. Ipinadala na rin ng kanilang kumpanya ang kanyang banda at team sa Starfield, at papunta na sila buti na lang at wala si Zyrene sa kanila. Matagumpay itong nakakuha ng atensyon ng media. Hindi nila nakita si Zyrene, pero kumbinsido sila na kasama si Zyrene sa banda total team niya ito. Anong concert kaya ang gagawin nila kung wala si Zyrene sa kanila? And so, they all assumed na nagtatago sa kanila si Zyrene dahil ayaw niyang ma-interview. Tahimik na pumarada ang isang malaking SUV sa harap ng floating cloud bar, at bumaba ang isang taong nakasuot ng makapal na sombrero at salamin kasama ang isang 30-something na babae, papasok sa bar. Hindi naman oras ng pasok dahil 10:00 pa lang ng umaga. At kaya ang kanilang pagbisita ay nalitaw sa mga manggagawa. Ladies, can I ask why you're here? Lumapit ang waiter. Ito ba ang klinik ni Sumaowang? Nandito kami para magpa-check up. Mahinahong sabi ni Wang Sis. Narinig na niya na nasa bar ito. Pakihintay. Mabilis na lumingon ang waiter para gumawa ng report nang marinig niya kung ano ang dahilan ng pagpunta nila rito. Ang mga pasyente na pumunta kay Sumaowang ay marami sa mga araw na ito, at ito ang magiging pinakamalaking pinagmumula ng kita para kay Irving. Maya-maya, lumabas si Janong mula sa likuran, na halatang huminto nang makita niya si Zyrene. Ito ay hindi nakakahawang sakit o isang bagay, hindi ba? Bakit siya nakasuot ng ganyan na disguise? Ngunit upang kumita ng kanilang pera, itinago niya ang kanyang mga hitsura ng pagkasuklam, nakangiti. Hello, anong sakit ka dito para magpa-check up? May appointment ka ba? Oo, Wang ang apelyido ko, ikaw si Mr. Janong, tama ba? Nagkausap tayo kahapon. Sabi ni Wang Sis. Zyrene. Huminto si Janong, naalala ang tawag sa telepono, at naiintindihan kung bakit nakabalat kayo at nakadamit ang taong ito. Ayaw niyang makita siya ng mga tao. Tumanggo si Wang Sis at inilagay ang isang daliri sa kanyang mga labi. Mr. Su, maaari ba nating makilala si Sumaowang ngayon? Pakiusap. Gumawa ng kilo si Janong, ito ay isang superstar, si Zyrene, ang mayamang babae sa mundo ng entertainment.
Si Master Irving ay makakakuha na naman ng malaking tambak ng pera. Libre si Sumaowang sa sandaling ito, mangyaring sumama. Dinala ni Janong ang dalawa sa likod ng bar, at nakita nila ang isang matandang lalaki na nakatikip sa buong katawan, kasama ang isang binata na naka-wheelchair. Ito. Tumingin si Wang Sis kay Janong, nalilito itong dalawang pasyente ba o ano? Ito si Irving, Master Irving. Siya ang aming boss at ang mas mataas kay Sumaowang. Pakilala ni Janong. Nabalian si Master Irving ng kanyang mga paa dahil sa isang aksidente, ngunit sa pagtulong sa kanya ni Sumaowang, gagaling siya sa lalong madaling panahon. Master Irving, ikinagagalak kitang makilala. Magalang na tumango si Wang Sis. Hello, Manager Wang, tama ba? Narinig ko na kay Janong, welcome. Napangiti si Irving habang nakaturo kay Sumaowang. Narito si Sumaowang. Huminto si Wang Sis, nakatingin sa matandang lalaki na hindi makapaniwala. Yung bagay sa katawan niya. Nagulat na tanong ni Zyrene. Ito ay. Ang mga karayom sa pag-iwas sa kidlat ay ginagamit upang maiwasan ang kidlat kapag lumalabas. Casual na sabi ni Irving, hindi niya masasabi na si Terence ang may gawa nito, hindi ba mawawala ang lahat ng pangalan ni Sumaowang kung alam nilang hindi niya kayang bunutin ang mga ito. Mga karayom sa pag-iwas sa kidlat. Napakurap si Zyrene, hindi maintindihan kung saan ito nanggagaling. Sino ang naglagay ng mga karayom sa pag-iwas sa pag-iilaw sa kanilang mga katawan? Anong meron sa lalaking ito, mapagkakatiwalaan ba siya o hindi? Tumikim si Sumaowang para magpaliwanag. Ang tanging biro ni Master Irving ang totoo, ito ay isang uri ng pagsasanay na ginagawa ko. Kita mo, lahat ito ay mga pilak na karayong pinag-aralan kung mabuti ang mga ugat at lokasyon ng katawan ng tao, at ang pamamaraang ito ng acupuncture ay ginagamit para palakasin ko ang aking sarili. Oh, nakikita ko. Sabi ni Wang Sis, napalitan ng paghanga ang kanyang mga mata. Master talaga. Hindi ko alam na kaya mong palalakasan ang sarili mo ng ganito. Walang nakakagulat. Sabi ni Sumaowang sabay tawa. Sige. Pag-usapan natin ang kondisyon, ikaw si Zyrene, di ba? Oo, Zyrene. Tumango si Wang Sis. Mananatili siya sa iyong pangangalaga kung gayon. Sige, pero hindi ako makakapag-check up na lahat ng damit na iyon ay nasa iyo. Sabi ni Sumaowang, sabay turo sa kanya. 12:48. Bago dumating si Zyrene, sinabi ni Irving kay Sumaowang ang kanyang nararamdaman tungkol kay Zyrene. Siya ay isang malaking pervert, kung tutuusin, at hindi maganda sa kanyang mga mata ang lahat ng pananamit na ito ay nakatikip kay Zyrene. Natural, kailangan ni Sumaowang na tulungan si Master Irving kapag nakita niya ang ekspresyong iyon. Gaya ng inaasahan, lumuwag ang mukha ni Master Irving, fan din siya, at isa itong magandang pagkakataon na hindi niya bibitawan. Hindi man lang siya pupunta rito kung ito ay karaniwang konsultasyon, ito ay para kay Zyrene. Yan. Kailangan ko ba? Nag-alinlangan si Zyrene dahil sa invasive na pagmumukha ni Irving na naging alerto siya. Siya ay may kamalayan tungkol sa mga bagay na ito, at karaniwang nararamdaman kapag may nag-iisip tungkol sa kanya sa ganoong paraan. Kung hindi, nakorrupt na siya sa entertainment world. Natural. Tumango si Sumaowang. Ang Eastern Medicine ay nangangailangan ng unang bahagi ng pagmamasid at pagsusuri sa paraan ng pananamit mo ngayon, hindi namin magawa ang unang hakbang sa pagmamasid. Nakikita ko. Tumango si Wang Sis. Han, dali. Pagkatapos, tanggalin ang iyong sombrero at salaming pang-araw, walang ibang tao dito, walang mga reporter din. Okay. Walang choice si Zyrene kundi ialis sila. Sa sandaling iyon, na-release ang kanyang kagandahan, nanlaki pa ang mga mata ni Irving. Hindi niya akalain na ganoon kalinis at gandang tingin mula kay Zyrene, higit pa sa TV o sa mga larawan, 10,000. Na-touch siya. Kung siya ay magpalipis ng isang gabi sa kanya. How amazing would that be? Naghahanda na si Irving para maghanap ng paraan para makamit iyon ngayon. Sumaowang, kamusta? Nagkunwari lang si Zyrene na hindi niya napansin ang pagmumukha ni Irving. Nandito sila para sa kanilang mga serbisyo, pagkatapos ng lahat, at maaaring mapagaling siya ni Sumaowang. Hindi sila pwedeng lumayo na lang. Ang sakit ng ulo ay palaging may isang dahilan, tama ba?
Si Sumawawang ay magaling sa medisina, ngunit wala siyang makitang mali sa kanya. Natural, gayunpaman, hindi niya basta-basta pakakawalan siya kaagad. Una, kailangan niyang kumita ng kanilang pera, at pangalawa, si Irving ay tiyak na may iniisip tungkol kay Zyrene. Kung hahayaan niya sila ngayon, si Irving ay walang pagkakataon. Oo. Tumango si Zyrene. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, ngunit ang pananakit ng ulo ay lalabas ng wala sa oras, nang walang mga panuntunan. Oo, ito ay nalulunasan. Tumango si Sumawawang pagkatapos ng kaunti pang inspeksyon. Talaga. Natigilan si Zyrene, marami na siyang nakilalang malalaking doktor nitong mga taon, at wala ni isa sa kanila ang may alam. Siyempre tinawag akong Sumawawang para sa isang dahilan. Pagmamalaki ni Sumawawang. Masasabing lahat ng karamdaman sa ilalim ng langit ay mapapagaling ko. Magaling iyan. Ngunit paano itutuloy ni Sumawawang ang paggamot? At ang mga bayarin? Natutuwang sabi ni Wang Sis. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Zyrene ang pagitan ng kanyang mga kilay, yumuko sa sakit habang lumalabas ang malamig na pawis. Ang kanyang sakit ay kumikilos. Ngunit ito ay isang magandang bagay, maaari niyang hayaan si Sumawawang na makita ito mismo. Kaya't nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumangala. Nag-iinarte na naman. Masakit. Ayos lang, sandali, iinom ko ang gamot. Makakatulong ito. Tumalikod si Sumawawang at pumasok sa loob, may dalang hindi kilalang elixir pill. Kunin mo ito, ipinapangako ko na magiging epektibo ito kaagad. Hindi nagdalawang isip si Zyrene, agad niyang nilunok ang tableta. At isang himala ang nangyari, humina ang kanyang ulo, at napakabilis, nawala ang sakit. Hindi masakit. Hindi naman masakit. Nanlaki ang mga mata ni Zyrene at puno ng pagtataka. Lahat ng gamot na ininom niya para maibsan ang pananakit ng ulo ay hindi pa umubra hanggang sa antas na ito. Natural, hindi ko tatawagin ang aking sarili na Sumawawang kung hindi gumana ang gamot na ito. Ikinaway ni Sumawawang ang kanyang kamay na parang napakaraming kaalaman. Ang ibinigay niya kay Zyrene, gayunpaman, ay isang malakas na pangpawalan ng sakit. Hindi niya alam kung bakit sumasakit ang ulo nito, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang patakaran ay na siya ay nagmamalasakit sa kung ano ang nasa ibabaw, hindi ang mga ugat ng problema, hanggat ang problema ay nalutas sa ngayon. Kung sino ang nagmamalasakit sa kung ano ang nangyari sa hinaharap, ito ay walang kinalaman sa kanya. Kailangan lang niyang kunin ang pera. Ang ganitong uri ng malakas na pangpawalan ng sakit ay katulad ng lason, gayunpaman. Ibinigay ito sa mga nasugatang practitioner, at kapag hindi na nila ito makayanan, ang isang tableta ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng kanilang buhay, ngunit ang pag-asa dito ay may napakaraming side effect at walang benepisyo. Ngunit hindi iyon pinansin ni Sumawawang, gusto lang niya ng mga resulta ngayon. Ang gamot na ito. Wala namang side effect, di ba? Si Zyrene ay hindi tanga. Ang ganitong uri ng tableta na nangyari kaagad ay napakahimala, kailangan niyang mag-alala. Natural na hindi ito ay isang gamot sa silangan na walang kemikal. Alam mo kung gaano kagaling ang mga halamang gamot sa silangan, walang anumang epekto. Marami sa kanila ang maaaring kainin ng direkta. Natural na hindi sasabihin sa kanya ni Sumawawang ang mga side effect. Mabuti naman. Tumango si Zyrene na medyo nag-aalala pa rin. Ngunit nalulunasan ba ng gamot na ito ang ugat, o pinipigilan lang nito ang pananakit ng ulo? Maaari ba akong gumaling? Magagawa nitong i-target ang mga ugat kung kinuha sa loob ng mahabang panahon, ngunit higit pang mga pandagdag na halamang gamot at gamot ang kakailanganin kung nais mong gamutin ito ng mas mabilis. Sabi ni Sumawawang. Pagkatapos mong makumpirma na gusto mo ang paggamot, bibigyan kita ng gamot. Siyempre, gusto namin ang paggamot. Gamit ang iyong kakayahan, Sumawawang, gusto namin itong gamutin ngayon. Sabi ni Wang Sis. Gayunpaman, ang mga bayarin. Ang mga bayarin. Ako lang ang doktor, ang mga bayarin ay kailangang pag-usapan kay Master Irving. Alam ni Sumawawang kung ano ang iniisip niya, kaya kinuha niya ang pangalan ni Irving. 12:49. Pagkatapos nito, binawi ni Sumawawang ang elixir mula kanina at pumasok sa loob ng hindi nag-aksaya ng oras. Para siyang isang master miracle doctor na nagmamadaling gawin ang lahat. Si Irving, Janong, Wang Sis, at Zyrene lang ang natira. Napakurap si Wang Sis, nakatingin kay Irving, nagtataka.
Si Sumawawang ang gumagawa ng paggamot, bakit si Irving ang nagbigay ng presyo? Pero dahil sinabi ni Sumawawang, Master Irving, tungkol sa mga bayarin. Ito ang lahat ng maliliit na detalye, huwag kang mag-alala tungkol dito. Miss Zyrene. Ang pangalan ko ay Irving. Matagal na akong humahanga sa iyo. Naghanda ako ng mesa sa Floating Cloud Bar, at malapit na ang tanghalian. Ano sa palagay mo kung sasama ako sa tanghalian? Ngumiti si Irving na may magalang na kilos. Tanghalian. Medyo napakunot noo si Zyrene ng walang malay. Nahulaan niya kung ano ang gusto ng lalaking ito. Gusto niyang mapalapit sa kanya, ngunit dumating siya para sa kanyang karamdaman. Wala siyang gustong gawin sa kanya, kaya ngumiti siya pabalik bago bumaling kay Wang Sis. Young Master Hale, medyo abala si Han at naghahanda para sa konsyerto, bukas limitado ang oras. Sa tanghalian, paano sa susunod? Pwede muna nating pag-usapan ang sakit. Sabi ni Wang Sis na may bahagyang pagtanggi. Ano? Ayaw akong bigyan ng mukha ni Miss Moon. Nagdilim ang mukha ni Irving. Kung gusto ni Miss Moon na maging abala, pagkatapos ay maging abala pagkatapos. Kapag libre ka, maaari kang bumalik upang pag-usapan ang tungkol sa sakit. Mr. Su, ihatid mo sila sa pintuan. Iyon ay. Natigilan si Wang Sis, hindi niya akalain na mapipitik niya agad ang mesa ng ganito dahil sa tanghalian. Ano ito? Manager Wang, Miss Moon, pakiusap. Lumapit si Janong at mahinang nagsalita. Noon lang naunawaan ni Wang Sis na si Irving ay totoo. Kung hindi kasama niya itong tanghalian, hindi niya ito gagalingin. Si Sumawawang ay malinaw na nakikinig sa kanyang mga utos, at kung wala ang kanyang sabi, hindi niya ito bibigyan ng kahit anong pills. Sa pag-iisip na iyon, walang ibang magawa si Wang Sis kundi ngumiti ng alanganin. Han, dahil madamdamin si Young Master Hale, kumain na tayo pagkatapos. Kailangan na nating kumain. Si Zyrene Su ay labis na hindi nasisiyahan, ngunit wala siyang magagawa, kailangan niyang tumango at mag-oo sa tanghalian na ito. Siya ay may karanasan sa pagpunta sa mga pagpupulong at mga kaganapan. Ayaw niyang maging public figure, kaya inihanda niya ang isip. Sige, kung ganyan ang lagay mo, Terena, Master Irving. Tumango si Zyrene. Mabuti naman. Masayang sabi ni Irving. Sinusubukang laruin ang nakalaan na batang babae. Yun ang pinakainis niya. Isang bituin, na napakakinang at maganda sa labas, alam ng lahat kung ano ang ginawa niya sa dilim. Dahil lalabas na sila, nagsuot ng sunglasses at sombrero si Zyrene, mabilis na pumasok sa SUV. Plano ni Irving na sumakay sa kanyang sasakyan, ngunit malinaw na walang intensyon si Wang Sis na hayaan siyang gawin iyon. Sa wheelchair na kinaroroonan niya, walang paraan na mapilitan niyang pumasok sa SUV, at isinara ni Wang Sis ang pinto. Walang choice. Minura niya ang asong babae pagkatapos, sinabing ipapalimos niya ito, o hindi siya pagagalinggan ni Sumawawang. Sumakay si Irving sa sarili niyang sasakyan, at pumunta sila sa Starlight Restaurant. Wang Sis, itong si Irving ay malinaw na walang magandang intensyon. Nag-aalalang sabi ni Zyrene pagkasakay sa kotse. Hindi ito magiging maayos gaya ng inaasahan namin. Oo, iniisip ko rin. Tumango si Wang Sis. Pero minsan, kailangan nating ibaba ang ulo natin kapag ito ang gusto natin. Nakita mo kung gaano kagaling si Sumawawang, pinipigilan kaagad ang lahat, hindi pa nangyari iyon. Totoo iyon. Ngunit kung si Irving ay gumawa ng isang talagang katawa-tawa na kahilingan, mas gugustuhin kong hindi gamutin ito. Matigas na sabi niya. Tingnan muna natin, baka fan mo lang siya at gusto mo ng tanghalian na kasama ka. Hindi naman siya makahingi ng sobra dahil binabayaran namin ang serbisyo. Sabi ni Wang Sis. Sana nga. Tumango si Zyrene. Sa marangyang suite ng Starlight Restaurant, umupo si Irving sa upuan ng host, at pagkatapos ng kanyang paggigiit, walang ibang pagpipilian si Zyrene kundi ang maupo sa tabi niya. Umupo si Janong sa kabilang side niya. Wala si Sumawawang dito, at nililinaw ni Irving ang mga bagay. Kung gusto niyang gumaling, kailangan niya itong kausapin. Maaari niyang kanselahin ang lahat anumang oras. Miss Moon, I'm your biggest fan. I've liked you since a long time ago, at noong nasa school ako, ginamit ko pa ang picture mo para hawakan ang sarili ko, haha. Walang reserbang sabi ni Irving habang itinataas ang baso. Hindi ko akalain na makikita-kita ngayon, Miss Moon.
Mas maganda ka kaysa sa mga larawan mo. Nasa sabik na ako. Halika, tagay. Nag-grin agad ang mukha ni Zyrene. Gaano kaya kawalan Gia ang isang tao? Tiyak na nakakita siya ng mga walang hiyang tao, ngunit sila ay mas banayad at nagpapahiwatig ng mga bagay ang taong ito ay lumalabas at nakakadiri. Paanong ang isang tao ay napakawalan Gia? Telling her that he touched himself with her pictures. Gusto niyang umalis kaagad. Ngunit siya ay isang malaking bituin, at alam niya na may mga lalaki na may kanilang mga pantasya na gumagamit ng kanyang larawan. Hindi niya sila mapigilan o anuman. Ngunit sinasabi sa kanya mismo sa kanyang mukha. Ito ay higit sa katawa-tawa. Si Young Master Hale ay may sense of humor, ngunit si Zyrene ay isang batang babae, lamang iwasan natin ang ganitong uri ng katatawanan. Sinubukan ni Wang Sis na ayusin ang mga bagay. Master Irving, salamat sa iyong masigasig na pag-host, narito kami upang hilingin sa iyo na pagalingin si Zyrene, ngunit ikaw ang nagbabayad para sa pagkain nakakahiya. Joke. Totoo ang sinabi ko. Sabi ni Irving sabay wave ng kamay, pagsasalita ng prangka. Manager Wang, sigurado akong masasabi mo sa akin kung ano ang gusto ko. Huminto si Wang Sis, talagang may masamang intensyon ba itong si Irving kay Han? Malamang ito ang kaso. Master Hale, pakipigilan ang iyong sarili. Pumunta si Han dito upang pagalingin ang kanyang karamdaman, at babayaran namin ang aming halaga mangyaring huwag humingi ng hindi makatwiran. Sabi ni Wang Sis, hindi na siya masyadong nagpipigil ngayong lalabas na siya ng todo. Fuck! Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo isa kang dalisay at inosenteng babae. Sino ang nakakaalam kung ilang lalaki ang nagkaroon sa iyo noon na nagsasabi sa akin na pigilan ang sarili ko? Sabi ni Irving na may malamig na ngiti. Hindi mo man lang ba kilala kung sino ako? Ako si Irving, napakaraming babae ang nilero ko. Mga high-class prostitute lang sila. Bumaba ka sa matataas mong kabayo. Samahan mo akong umuwi ngayong gabi, at ayos lang ang lahat, pero kung hindi, 12:50. Agad na umitim ang mukha ni Zyrene. Si Irving ay lumampas sa linya. Hindi niya alam kung paano gumagana ang ibang mga bituin, ngunit alam niya na siya ay inosente at dalisay. Mula nang magdebo siya, wala pa siyang kinuna na kahit anong intimate sa isang lalaki, lalo pa siyang gumawa ng kahit ano sa isang tao. Young Master Hale, sana maintindihan mo na gumagastos kami ng pera para mapagaling ang sakit na ito para tingnan kami ni Sumaowang. Hindi tulad ng hindi kami nagbabayad. Hindi namin masasabing oo ang mga kahilingang ito. Mahigpit na sabi ni Wang Sis. Pagbabayad. Sa tingin mo ba ay malaking bagay ang pera? Hindi mo man lang ba magawang magsaliksik at makita kung sino si Irving? Isa akong prinsipe ng isang nakatagong bahay na maharlika. Walang halaga sa akin ang pera, ang mayroon ako ay pera. Huwag mong isipin na kailangan kitang pagalingin dahil lang sa pera. Hindi ito ospital. Kung sa tingin mo ay malaking bagay ang pera, hindi mo ito dadalhin sa ospital. Malamig na ngumiti si Irving, asar. Spend the night with me or leave. Pumili ka. Ikaw. Nanginginig sa galit si Zyrene, at muling sumakit ang ulo niya. Hinawakan niya ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay, pinagpapawisan ng malamig na pawis dahil sa nakakabaliw na sakit. Han, anong meron? Mabilis na hinawakan ni Wang Sis ang kanyang kamay. Wala lang, Wang Sis. Kailangan lang magpahinga sandali. Sabi ni Zyrene habang hinihingal. Ha! Iyan ang nararapat sa iyo, dapat ay sinabi mo na lang ng oo sa aking mga hinihingi, at wala sa mga ito ang nangyari. Malamig na ngumiti si Irving na para bang si Zyrene ang iuuwi niya. Wang Sis, alis na tayo. Nagnganga si Zyrene at tumayo. Ganito siya, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magpasakop. Kung mas pinilit mo siya, mas lumalaban siya. Hindi siya susunod. Kung nagawa niyang pagalingin siya, at kung naging maayos ang kanilang relasyon, marahil ay mas gugustuhin niyang gawin iyon. Ang mga tao ay mga emosyonal na nilalang, pagkatapos ng lahat. Sino ang nakakaalam kung paano bubuo ang mga bagay kung lumipas ang oras? Ngunit ang taong ito ay diretsong mayabang at pinipilit siya, mas gugustuhin niyang masaktan hanggang mamatay kaysa magpasakop doon. Han. Si Wang Sis ay nasa mahirap na posisyon, sa wakas ay nakahanap na sila ng doktor, ngunit Janong, dahil ayaw nilang makita tayo, ay walk out mo sila. Walang pakialam si Irving.
Kapag nasa tabi niya si Sumaowang, walang paraan na hindi kukuha ng pain si Zyrene. Darating siyang nagmamakaawa kapag nahati ang ulo niya. Manager Wang, Miss Moon, pakiusap. Tumayo si Janong at gumawa ng gesture. Kasabay nito, lahat ng nangyayari sa silid, naririnig ng driver ng SUV. Hindi pa rin alam ni Wang Sis na may listening chip sa kanyang kanan sa kanyang telepono at ito ang itinanim ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant at driver, ang bodyguard ni Zyrene na si Sanford. Ang pangalang Sanford ay parang pangalan ng isang kasambahay o isang bagay na katulad nito. Ito ay isang bihirang pangalan. Siyempre, ayos lang na medyo kakaiba ito, ang punto ay ang kanyang kung fu ay mahusay, at palagi niyang ginagawa ang isang mahusay na trabaho sa pagprotekta sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Ito ang dahilan kung bakit siya pinahahalagahan ni Wang Sis. Pero sinong mag-aakala na ang isang napakatapat na tao ay magtatanim ng isang listening chip sa kanyang telepono? Nakikinig sa usapan sa silid, nagdilim ang mukha ni Sanford habang nagsasalita si Irving. Tumawag siya ng isang numero pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Sanford, may nangyari ba? Nakakonekta ang tawag sa telepono, at isang malalim na boses ng lalaki ang tumunog. Narinig kong nag-concert si Han sa Starfield. Anong nangyayari? Bakit hindi ko alam? Pasensya na Master, biglang nangyari ang concert, hindi ako nakarating sa oras para sabihin sa iyo. Paliwanag ni Snahunag. Ito ay isang desisyon na ginawa ni Manager Wang kahapon ng gabi. Bakit nagmamadali? May nangyari ba? Pinipilit siya ng kumpanya. Tanong ng lalaki, seryoso ang boses. Hindi iyon ang kaso. Hindi siya pipilitin ng kumpanya ng ganito, nagpadala na ako ng mga tao upang tiyakin iyon. Sabi ni Sanford. Ito ang bagay. May isang himalang doktor na tinatawag na Sumaowang na kayang pagalingin ang kanyang pananakit ng ulo. Gusto ni Manager Wang na pumunta siya sa doktor na ito, kaya't ginagamit nila ang paglilibot bilang isang pagbabalat kayo. Nakikita ko. Sabi ng Master. Kamusta na? Ang sakit ng ulo niya. Iyon ay binigyan siya ni Sumaowang ng ilang uri ng gamot, at agad na huminto ang kanyang sakit ng ulo. Mukhang epektibo, ngunit ang Panginoon ni Sumaowang na si Irving ay isang pervert, na nagsasabing dapat niyang tuparin ang kanyang mga hinahangad, kung hindi ay hindi niya ito pagagalingan. Sabi ni Sanford. Guru, kailangan mo ba ako? Irving. Sino iyon? Tanong ng amo ni Sanford. Isang bastard mula sa isang tagong bahay, nagawa ko na ang pagsasaliksik, mahinang sabi ni Sanford. Sinuri na siya ni Sanhyunag kaninang umaga bago sila magkita, at inakala na sinabi na ni Irving sa kanila ang kanyang pagkakakilanlan, wala siyang sinabi tungkol sa pagiging bastard. Ito ay malinaw na ang network ng impormasyon ng Sanford ay napakalaking. Bastard ng isang hidden house. Hidden house hail. Tanong ng lalaki. Oo, tama. Naglakas loob siyang kumilos sa miss. Walang pakialam si Sanford sa mga nakatagong bahay. Ayos lang hindi gaanong nakatagong bahay, pero ayaw kong malantad ang iyong pagkakakilanlan, kahit ngayon lang. Napabuntong hininga ang matter ni Sanford. Malapit na. Kapag nakuha ko na ang posisyon ng ulo, makikipagkita ako kay Han, tapos wala nang gagawa sa kanya. Congratulations, Master. Emosyonal na sabi ni Sanford. Alam niyang matagal nang naghintay ang kanyang amo para sa araw na ito. Kung makukuha niya ang posisyong iyon, hindi siya mag-aalala sa pressure mula sa side ng kanyang ina. Sige, huwag na natin itong pag-usapan, protektahan mo lang siya. Ang sakit ng ulo niya. May paraan ba talaga itong si Sumaowang na ito? Wala man lang nakikitang problema ang mga doktor sa gilid ko. Dito, huwag siyang madaling uminom ng gamot, dalhin siya ng elixir mula kay Sumaowang, at dalhin mo sa akin, huwag mong guluhin. Sabi niya. Oo, Master. Naiintindihan ko. Tumango si Sanford. Bigyan mo rin ako ng isa sa mga tiket sa konsyerto gamit ang dati nating pamamaraan. Sabi ng lalaki. Tama, may balita ba sa side ng kanyang ina? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga Master.